So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, first impression tayo sa bagong entry level or budget smartphone today, which is a Realme Note 60X. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So mga J-Vlog, welcome sa ating first impressions. Again, bago natin ito start, hindi po to full review. Nagbibigay lang ako ng first impression sa mga bagong labas na entry level or budget smartphone today. Kahit na sa specs ay makakapagbigay na ako ng opinion. Pero soon ay makakabili rin tayo yan or i-review natin isa-isa itong mga smartphone na to. Especially the Realme Note 60X, ay bibili ako niyan. Stay tuned lang mga J-Vlog. Pero syempre, magbibigay na ako agad-agad or ora-orada ng first impressions ko dito sa smartphone na to para makapag-decide na kayo kung sulit nga ba itong Realme Note 60X based sa kanyang specifications. So, available na to sa Shopee at meron siyang price tag na 4,799 na merong 4GB, 64GB na internal storage. Pero pag sa Shopee nyo to bibilin mga ka-J-Vlog, ayan, mas mura siya. Below SRP, 4,443. Pero, yun nga, pag may voucher kayo, there's a possibility na makuha nyo pa to ng mas mura. So, alam nyo naman si Shopee na meron din siyang binibigay na mga matataas sa voucher na 1 Plus, di ba? So, pag nakakuha kayo ng ganyang voucher, baka makuha nyo na lang ng 3 Plus itong Realme Note 60X, di ba? Or almost 4K. So, mas sulit siya, kumbaga mga J-Vlog. Kaya kung interested kayo sa Realme Note 60X, yung link niya sa description box, i-check nyo na mga J-Vlog. Nilagay ko na agad dyan para ma-add to cart nyo na agad itong smartphone na to. So, yun, I know na marami pa rin nagsa-second thoughts when it comes sa pagbili ng cellphone online. Again, pagbibili kayo sa online, bumili lang kayo sa official store ng shop na gusto nyo. For example, dito sa Realme Note 60X, dito lang kayo sa Realme official store. Ito, bigyan ko kayo ng guide. So, pag nakita nyo na dyan sa gilid na may mall, dyan po yan, legit na legit yan. Tapos, scroll lang kayo ng konti, makikita nyo na mismo yung tindahan na pagbibilan nyo. Ayan, Realme Flagship Store, Shopee Mall. So, dyan lang kayo bibili mga ka-J-Vlog or sa mga third party na kilala rin na tindahan. Basta pag nasa mall mga ka-J-Vlog, legit naman po yung mga yan. So, yun, pag upon receiving, i-unbox nyo para meron kayong proof kung sakali may discrepancy sa delivery ng inyong parcel. So, dito tayo sa specifications si Realme Note 60X. So, si Realme Note 60X ay merong malaking display, 6.74 inches, HD+, 720 by 1600 pixels sa merong 90Hz screen refresh rate. Sa OS naman, out of the box, na Android 14 siya. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T612 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. And sa GPU, naka-Mali G57 siya. Pagdating naman sa camera, yung rear camera niya is 8 megapixel. Pagdating sa front is 5 megapixels. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na sad to say, naka 10 watt charging rate lang itong smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, dito tayo ngayon sa first impressions natin sa Realme Note 60X. Magbibigay na ako ng mga first impressions ko based sa kanyang specifications kung sulit ba itong smartphone na to, lalo na sa kanyang presyo. Number 1 sa screen. Sa screen, ang pambato natin sa Realme Note 60X is yung large display niya. 6.74 inches, ang laki ng display niyan mga ka-J-Vlog. HD+ 720p is reasonable naman yan sa kanyang presyo, okay na okay yan. Very acceptable, kumbaga. Even naka 90Hz screen refresh rate is okay naman. So, when it comes sa display quality ng Realme Note 60X, sulit naman sa kanyang price tag. Naka-notch display, pero sa ganyang presyo, usually rin naman, iba naka-notch pero iba naka-punch hole. Pero sana, ginawa na rin punch hole to ni Realme para naman, I think wala naman ding cost when it comes sa kukumpletuhin mo lang yung bilog Pinutol nyo pa Wala naman sigurong cost pag kinumpleto nyo. I don't know bakit pa rin sila naglalagay ng notch display ngayong 2024 ngayong 2025 sa mga smartphones. So, gawin na nilang punch hole. I think yun ay mas better design or yun ay modern design today sa mga smartphones. Even entry, budget, mid-range, and even flagship smartphones. Next mga ka-J-Vlog sa chipset. The chipset is Unisoc T612. T612 is okay yan, lalo na sa ganyang presyo, budget smartphone, is makakalaro tayo dyan ng mga modern games today tulad na lang ng ML, COD, Farlight 84, Genshin, okay naman dyan, low settings, very acceptable naman yan. Again, pwede siya for mga casual things din, pero kung solid, heavy gamer kayo, manage your expectation mga J-Vlog, diba? T612
is hindi yan mabagal na chipset dahil ang GPU niyan is Mali G57 sa budget segment. Pero kung isasagad nyo talaga, medyo mahirapan to, lalo na pag sobrang bigat na mga games ang ilalaro nyo. Pero pag ML, COD again is playable naman yan dito sa Realme Note 60X. Next mga ka-J-Vlog sa RAM at ROM. RAM at ROM. Yung RAM, 4,000 plus is all goods. Pero, ngayong 2025, 64GB for a smartphone na 4.7 or almost 5K is medyo 50-50 na, to be honest. 64GB is very acceptable yan when it comes sa presyo na 3,000 plus or below 3,000. Yun nga, pag makukuha nyo ang Realme Note 60X ng 3,000 plus, yung 64GB is okay na yan. Acceptable. Pero siguro, 4,799 na almost 5K na presyo niya. 64GB is not enough. 128 na siguro ang pinaka-minimum, di ba? Pero yon, again, mura siya sa Shopee. Pas makuha nyo pa to na mas mura, bumabagay naman na yung 64GB sa kanyang presyo. Kumbaga. Next mga ka-J-Vlog, sa kanyang megapixel ng camera. So, sa kanyang presyo, I think, acceptable na rin. Pero yung iba kasing ganyang, ang tataas, di ba, megapixel yun. 1350. I know, hindi naman based sa megapixel yung linaw ng camera, pero specs-wise ay mababa. 8 megapixel and 5 megapixel for a cut action. Pero sa kanyang camera specs, 8 megapixel 5 is, I think, okay na rin yan sa ganyang presyo. Pero iba is nagle-level up na. Pero sana si Realme nag-level up na rin. At next on mga J-Vlog sa battery. Sa batteries, meron siyang 5,000 mAh battery capacity is okay yan, mataas. Pero ito, ang sakit sa ulo nung nabasa ko. 10 watt charging rate. Ewan ko ba bakit na sila naglalagay ng 10 watt tapos eterno mo ng 5K, lalo na Type-C na yung smartphone. So, gawin nyo naman fast charging, diba? So, yun lang nakakalungkot dito. Yung charging rate niya is 10 watts. So, sana beyond 10 watts. 18 watts is, I think, yan ng 15 or 18 watts sa ganito presyo na 4 or 3,000 pesos is acceptable na. Kasi para naman, magamit nyo rin naman yung potential ng USB Type-C. Kaya nga tayo nagta-Type-C for more fast charging capability, fast data transfer. Yan po ang silbi ng Type-C, hindi lang po baliktaran. Kaya kung Type-C yan, is para mas mabilis ang ating pag-charge na hindi po natin magamit yung full potential niyan dito sa Realme Note 60X dahil hanggang 10 watt lang po ang kanyang charging rate. At ang pinakalas mga J-Vlog sa kanyang IP rating. So good addition naman na meron siyang IP rating na IP54. Again, IP54 is splash resistant. May nakikita ako sa online or sa may ibang nagma-market neto na mga IP rating is IP54 na nilulublob nila sa tubig. For me, it's not advisable na ilulublob nyo sa tubig ang IP54 rating mga ka-J-Vlog. Advisable yan sa mga 60 plus na IP rating, IP64, IP67, 68, 69. Yun po yung mga water resistant. IP54 is splash resistant lang yan mga J-Vlog. Take for example, mga sa ulan, yan, nilalagay nyo to sa motor nyo, natatalsikan ng mga tubig sa ulan. Yun po yung mga acceptable na splash resistant yung isang device, lalo na IP54. Yung iba nilulublob to sa tubig, lalo na medyo matagal pa yung iba. Akala nila waterproof or water resistant. Hindi po, splash resistant lang yan, ganyang rating. Para rin kay malinawan na kung hanggang saan lang kapasidad ng mga IP rating. So, kaya nga po may mga rating yan, pataas ang pataas, meaning pag pinapataas nyo is better siya sa protection ng tubig or sa dust. Pero ingress protection 54, again, is splash resistant lang yan. So, yan mga ka-J-Vlog. So far, yung first impressions natin dito sa Realme Note 60X. Kung interested kayo dito sa smartphone na to, sana nakatulong po sa inyo to sa inyong buying decision when it comes sa Realme Note 60X. So yan mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question dito is sulit ba ang Realme Note 60X? So based sa aking first impressions, okay naman yung kanyang specs sa kanyang presyo. Lalo na nga again, pag nakuha nyo to ng 3,000 plus sa Shopee, sulit na naman. Pero pag sa kanyang SRP, okay naman yung specs niya, bagay naman yung specs niya. Again, bagay yung specs niya, lalo ng chipsets, hindi naman mabagal yung nilagay. Ang kulang lang dito sa kanyang presyo na 4,799 or almost 5K is yung storage, mababa. Tapos yung charging rate, sobrang bagal. Yun lang naman so far yung ko dito, yung take ko when it comes sa Realme Note 60X pag sa kanyang SRP. Pero pag nakuha nyo to ng 3 plus
sulit naman na yan overall mga ka-J-Vlog. Kaya kung interested kayo sa Realme Note 60X na isang napakamurang smartphone today ni Realme, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na yung mga ka-J-Vlog. I-add to cart nyo na itong smartphone na to.